Samantala, nanawagan ang mga senador na dapat tignan ang convicted overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso hindi bilang kriminal, kundi bilang biktima ng human trafficking. Kasabay nito, nagpaabot din sila ng pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa aktibo nitong pagkilos para pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW na hinatulang mapabilang sa death row sa iba't ibang bansa. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Bidang-bida sa mga senador si Pangulong Bongbong Marcos at mga opisyal ng Department of Foreign Affairs sa walang patid na paipag-ugnayan at pakipagnegosasyon sa gobyerno ng Indonesia para mailigtas sa hatol na kamatayan si Mary Jane Veloso at maiuwi siya sa Pilipinas. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, dapat tiyakin ng mga otoridad ang kaligtasan ni Mary Jane upang mapawi ang pangamba ng kanyang pamilya. Sinabi ni Escudero na dapat ding pasalamatan si President Prabowo Subianto at ang buong Indonesian government dahil sa pagpapakita ng awa kay Veloso. Hinimok naman ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada ang Department of Justice na repasuin ng husto ang kaso ni Mary Jane. Paniwala ni Estrada, dapat siyang tingnan bilang biktima ng pagkakataon at human trafficking sa halip na siya ay tingnan bilang isang kriminal. Pinasalamatan din niya na Senador Joel Villanueva at Senador Grace po ang Pangulo sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga OFWs, lalo na sa mga nasa death row. Dahil maliban kay Mary Jane ay may 44 pang OFWs ang nahaharap sa kalintulad na sitwasyon. Nanawagan sila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na ipursige ang paipag-usap sa mga bansa kung saan nakakulong at nasa death row ang ating mga OFW. Giit ni Napo at Villanueva, naglaan sila ng 1.3 billion pesos na pondo para sa agarang kalingat saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund para matiyak ang pagtulong sa mga kababayan nating mga OFWs na nangangailangan. 14 na taon na nakulong si Mary Jane Veloso sa Indonesia dahil sa akusasyon na ito ay isang drug mule o kaya ginamit ng mga sindikato na sangkot sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.